narito na ang podcast na nagbabaka-sakaling mapakinggan. Baka naman. And here's your host, ang host na laging may pasobra sa mga nagdi-deliver ng Shopee at Lazada. Papa Q. What's up my friends? Welcome sa isa na namang episode ng Baka Naman Podcast. Hatid sa inyo ang kwentuhang may katuturan kahit parang wala lang. At ito nga po muli ang inyong lingkod na may i-share na isa sa mga memorable na interviews sa aking career. Wow! Itong interview na ito ay isang panayam sa isang original Filipino music icon na talaga namang tinitingala ng marami hanggang ngayon dahil sa kanyang walang kupas na talento sa pagkanta. Yan po ay walang iba kundi si Miss Dulce aka Asia's Timeless Diva. Isa nga sa mga magagandang nangyari noong pandemic ay yung pagkakaroon ng chance sa ma-interview noon si Miss Dulce sa aming online show na Balitiktikan kung saan kasama ko si Direk Mel Bacani at si Miss Rona Manyo. Uy, shout out sa inyo ha! Naalala ko masaya yung naging kwentuhan noon na talagang mang deserve na mapakinggan muli at dapat na mabalikan. Di gaya ng mga ex natin na mga pasaway, mga loko-loko. Syunga-syunga na lang talaga tayo pag binalikan natin yung mga ganong klaseng tao. Ay hugot. Unang tumatak sa kamalayan ng mga Pinoy ang Cebuana singer sa kanyang pagkakapanalo sa tawag ng tanghala na singing contest noong 1975. 4 years later ay nirepresent niya ang bansa sa Asian Singing Competition sa Hong Kong kung saan siya ang bumirit ng awiting Ako ang Nasawi, Ako ang Nagwagi, composed by the legendary composer George Canseco. Nakuha niya yung grand prize sa naturang patimpalak at umani siya ng masigabo at pangmalakasang palakpakan. Si Dulce talaga yung nagwagi. She owned that song. Katunayan nga maraming nagtangka na kantahin niyang kantang yan sa video okay. Pero sa kasamaang palad, sila ay nasauwi. Pero friend, alam mo ba hanggang ngayon mayroon pa rin mga tao na curious pa rin kung meron nga bang apelido si Miss Dulce. Ano ba yan? May misteryo ba ito? O sadyang gaya lang siya ni Glock 9 na walang apelido? Kaya eto na, babagsak na natin ang sagot sa tanong na yan in 3, 2, 1. Dahil kanina nga po, nabanggit nyo na napangalanan po kayong Dulce. Oo. And once and for all, linawin na po natin, Miss Dulce, ang mga issue na kumakalat na ang apelido niyo daw po ay Tira-Tira. Gaano daw po ito katotoo? Ayan na. Totoo po ba Linawin ito? natin yan. Once and for all. Once and for all. Okay. Once and for all. Ang pangalan ko kasi talaga ay Maria Teresa Magdalena Abellaril Yamedo. Ay, Rosana. Haba! I'm married. Oo. Tapos, ang palayaw ko ay Marites. Pero ngayon, sa panahon ngayon, Ay! parang pag sinabing Marites, nagtatawanan sila. Parang hindi mo kaya pakinggan kung tawagin Oo. kayong Marites ngayon. Bakit? Anong meron doon? Hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Anong meron sa discuss Marites? mo yan ni Miss Rona last week. Paliwanag mo, Yes. Miss Rona. Paliwanag mo nga. Nako, ang Marites po na pangalan, marami po yan, etymology niya ay ito po ay tungkol sa mga chismosa. Nako, kaya kapag po kayo ay tinawag na Marites, kayo ay babansagang chismosa. Ay, wag na. Dulce na lang. Doon na rin. Kasi, Yes. nagtataka talaga ako. Merong mga sabi Kamarites, ganyan, tapos hashtag ganyan. So, hindi ko talaga unawa. Anong meron? Alam mo, nawa ka pa yan, no? Mari, ano ang latest? Yun po yung Marites. yun. Kaya, Mari, Yes. anong latest? So, chismis talaga pala. Yes. Ay, Dulce na lang. Okay. So, kaya ako naging Dulce noong 1978, noong si George ay inoffer nga sa akin yung theme song ng Miss Dulce Amor Ina.
Tapos, habang nagpo-promote po ako noon, talagang ang pangalan ko na nagpo-promote ay Marites. Yung tunay kong pangalan, Marites Liamedo. Ngayon, doon sa movie, in fact, doon sa movie, kung makita mo yung credit sa dulo, pangalan ko pa rin Marites Liamedo. But it was after that na siguro nakita nila na more than just singing a theme song na hanggang doon lang, nagkaroon si George ng feeling na meron pa akong maibubuga more than just doing that kind of song, recording. So, naisip kaya ako na-shock when he offered Metropop. Kasi para sa akin, nung bagong-bago ako sa Manila, shock sa akin yun kasi nakikita akong mga lumaban, sila Imelda Papi nung una. So, big stars, super big stars. Tapos Haji Alejandro nanalo. Tapos ako, kumakanta ako noon sa isang restaurant sa Makati. Kumakanta ako doon magmulang I was 14 years old. Tapos, it was at 16 when I recorded Dulce Amor. Tapos, noong pina-interpret niya yung Akong Nagwagi, actually there were 3 songs siyang pina-record na i-enter sa second Metropop. Yung Ako Ang Nagwagi ang na-approve. But the second and third song, nakasama yun sa unang-unang album ko. So when noong ganun na yung takbo ng parang nagkakaroon na sila na-inspire na siguro sila na pwede ako talagang i-launch. Nag-usap sila na yung pangalan ko daw po ay walang dating, yung Maria Teresa kay Marites. Ganun kasi that time, in 1979 na, kasi 1979 na itong Metropop, meron pong singers na Maria Teresa, recording artist. May isa akong palayaw na Tessie, ang tatay ko tawag sa akin Tessie. Merong Tessie de Arce, if you remember Direct Mel, merong Tessie de Arce. Tapos meron ding Teresa Carpio who made it really big in Hong Kong. No? And then there was merong Marites Temple who was a young singer pa that time. So sabi niya wala talaga akong parang if we have to launch kailangan merong dating. So ang naging usapan pala because si Mr. Jesse Ejercito was the producer of the Dulce Amor movie. So kailangan ipagpaalam. Sila yung nag-agree, si Jesse Ejercito and George Canseco, to give me the name Dulce para ma-launch na with the Ako Ang Nagwagi. So Dulce really started with Ako Ang Nagwagi. Yun. Kaya yun na yung pangalan ko. Na ang galing kasi yan naging household name yan eh. Tsaka isa lang, Dulce. Pag sinabing Dulce talagang wow. Isa lang yun. Malakasan yan. Kaya linawin natin sa mga kamulat, Miss Ronan. Ngayon, finally, nalinawan na. Yes. Na walang apelido yon, Dulce lang. Tira-tira. Tira-tira. Nauna yun kaysa kay Madonna. Kasi si Madonna. Yes. Oo nga. Kumbaga, second lang si Madonna. Ibahin niyo po si Dulce. Magaling. Hindi talaga, tsaka ang labanan nun talaga galing. Hindi di ba? Ngayon kasi parang alam mo 'yon, parang nami-miss ko yung ganon, yung galing. Kasi Direct Mel noong panahon na iyon, para ka kasi parang makatungtong sa entablado or mapakita yung sarili mo. Ang dami mong kailangang gawing pagsisika, pagtsatsaga, efforts para ka mapansin. Kasi ngayon, kung pansinin nyo naman, meron ka lang telepono, magagawa mo na yung gusto mo. Yung video ka pa. Diba? It's so easy now. Kaya lang, because sa dami na nga, siguro parang ang hirap na rin makakita or kahit na meron ka namang talagang meron ding napakagaling o special, it takes time siguro din bago mo ma-sort out kasi sa sobrang dami mong nakikita. But before kasi, parang ang nangyari noon, parang may isa-isang nakukuha sa ganitong lugar, may isang napansin dito sa lugar na ito. And nagiging parang mas clear sa'yo kung sino yung ito pwedeng i-launch kasi meron siyang kaiba na tunog kaysa dun sa nauna. Maaring ganoon, pero that doesn't naman, hindi naman ibig sabihin namin na maliit ko yung ngayong nangyayari. No. Hindi naman. Kasi may magagaling din namang lumalabas ngayon. Iba yung landscape ng pagparaan ng paglapit sa industriya. Pero diyan mo makikita kasi ang tao, alam din kung ano yung magaling. Kasi you wouldn't be here kung yun lang yung mo. Kasi until now, Dulce is Dulce, di ba? Salamat sa Diyos po. Speaking of direct, speaking of mga kabataan, kasi nag-start si Miss Dulce.
nabanggit niya kanina, 13, 14, kumakanta ka na. So, naalala ko doon kay Boy Abunda ka, hindi ka pinapasok dahil 12 ka lang. Oo, may gano'n. Ano po nun? Diba yun sa Sa tawag ng tanghalan yun. Yes. Na hindi pwede, oo. Kasi, pero sa Cebu po kasi, 9 years old pa lang, nagkumatok na ako sa pinto ng isang production sa Cebu na sabi ko gusto kong sumali sa isang TV show. Noong araw po, nung mga time na ganong edad ko, wala pa kaming kuryente, wala kaming TV, walang radio, wala anything. So, ang natutunan ko lang kanta, kung ano yung kinanta ng isang amateur singing contest na narinig ko sa kabila, yung sa may trompang tinatali sa ibabaw ng puno ng nyog. So, siguro lang, sabi ko, I'm blessed with that hearing na mabilis ako makakuha ng tono. Kaya lang, kung ano yung letrang nadinig ko, dahil hindi man sounds like lang. English, sounds like. So, puro mali. Kaya, kung ano lang yung nakakarating sa akin, so wala talagang proper na maka-aral. And kung kung meron akong aaraling isang kanta na pagtsatsagaan ko talaga mabuo, magtatahi ako ng 3 sako sa likod ng semeteryo para meron akong 25 centavos para ihulog ko sa jukebox. Kasi sa jukebox, makakatugtog ka ng 3 times. Diba? Yes. Kasi katano ng So Lucky na ni-record ni Julius Obregon. Tutugtog tapos magsusulat ako noon. Kaso sa 3 ikot, hindi ko mabuo. So hanggang minsan walang pause. Play lang yun. Hindi mo pwede i-pause. Minsan habang naglilinis ako ng bahay, dumaan yung isang gumagawa ng rattan furnitures. Dala-daling radyo niya, tumutugtog yung kanta kasi hit na hit yun. Sinundan ko siya. Sunod ako, dapat sulat ako ng sulat hanggang tumawid niya siya ng ilog. Kaso kung paakyat na siya ng bundok, sabi ko, Manoy, pwede po bang tapusin muna natin yung kanta? Tapusin ko lang konti na lang yung letra. Natatandaan ko pa talaga pati yung itsura ng taong yun. So, yung noon, yung para matutunan mong isang kanta, sobra yung time and value na binigay. Kaya, kumbaga, kung naaral ko siya ng 9 years old, hanggang ngayon memorize ko siya. Ganun yun. Ganun yung retention sa akin. And when I knocked at the door doon sa Channel 7 Cebu ito na una talaga nung pagbukas sa akin, sabi ko, anong kailangan? Sabi ko, gusto ko pong kumanta sa show ninyo. Sabi, hindi ka pwedeng lumabas kasi pangit ka. So, ouch! Ganon? Diretso yan, diretso. Pero hindi ako na-offend pag ganun kasi alam ko naman totoo yung dating na ganun noon. So anyway, sabi ko, hindi, kakanta po ako ganun. So wala, sinarhan ako. Ang nangyari, hinintay ko, hindi ako umalis. Sabi ko, ito pag 12 o'clock, magla-lunch ito, pupunta ito ng kantin. May kantin doon. So sinurvey ko na, nag-ocular na ako. Yung kantin, tinignan ko ano ang pinto. Iisa lang yung pintuan. So nung pumasok doon yung producer host, kumain sila, yung 3 kumbanseros, yung nagigitara, nakatayo lang sa labas. Sabi ko, Manoy, pwede nyo ba akong tugtugan? Ang ginawa ko, hinarangan ko yung pinto, walang makakalabas. Kumanta ako ng pagkalakas-lakas. So yung producer host, tumayo, pinuntahan niya ako. Hindi naman siya yung nag-ayaw sa akin, hindi siya nagsabi na pangit ka. Sabi niya lang, ang ganda-ganda, sabi ko, gusto ko pong kumanta sa show ninyo. O sige, ganyan-ganyan. Sabi nung assistant niya, hindi pwede, tinan mo yung buhok ko, parang pugad ng ibon, sabi niya nun. Tapos, ang pangit-pangit, ganun. Talagang lumalaban. Tapos, pero nagustuhan ako nung host-producer Kasi, I don't know kung tanda mo, Direct Mel, si ano yon, Husto. JJ. Really? Yung konsehal ng Pasay. Yes. Kasi there was a time, he was based in Cebu and nagkaroon siya ng show na Etchos lang. Controversial yun eh. Yun yung lang yung natatanda. It's very controversial. Yeah, he's controversial. Kaya siya napunta ng Cebu. So that was the time na kumatok ako doon sa kanya. And then, tinanggap niya ako, ginawa niya, sabi, sige, gawing regular. So I received 1 peso talent fee every Saturday yon. So from that time on, and then when I went to Manila nga at 12, na-i-book na niya ako sa mga cocktail lounges. Wala pa naman noon bawal na child labor, wala pang batas. Diba? So at 12 years old, I was already singing in the restaurants, in bars in Cebu. Na kung ano lang ginagawa kong paraan, magmukha akong matured, ganun. Tapos, pinilit ko yung nanay kong pumunta kaming Manila because gusto kong lumaban sa tawag ng tanghalan dahil nag-champion. Kasi popular yan nun eh. Magkasunod kasi na taon, nag-champion ang Cebuanos na si Novo Bono Jr. at si Alice Mendez. Parehong Cebuano yun. So, syempre,
like pinag-usapan natin kanina about inspiration, yun ang naging inspiration ko. Ito mga Bisaya pa ako, nanalo sa Manila. Yes. So nag-insist ako to come. So pila ako, nakikitira ako dyan sa may Banawe. Ngayon, pag pila ko doon, syempre magpila ka from umaga pa and then abutin ka na ng init ng araw, ganun. Pagdating ko doon sa audition master, si Bing Angeles, tanda mo? Si Bing? Si Mang Teni? Yes. Siya yung audition master. Rona at Quincy, pasensya na. Kami lang yung Direct Bell ang nagkaka-interview. Parang ako yung ano. Marami po kami natututunan. Kasi si Direct Mel yung aking point of parang bigla akong feel ko yung edad ko. Yun yung edad. The old soul kasi po si Direct. Si Bing Angeles kasi, siya yung kung natandaan nyo yung school bukol nila Tito Vic and Joey. Siya yung Mang Tem-E. Si Mang Tem-E. Ngayon, nung pagdating ko sa kanya, sinabihan niya ako ng, haba na nung pilang, tagal ko na doon. Sabi niya, alis. Yung gano'n lang, parang batang tinaboy ka lang na, alis, sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit po? Gano'n. Alis, sabi niya gano'n. Ay, hindi po ako aalis, sabi ko gano'n sa kanya. Umalis ka, gano'n. Laban! Oo. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng dahilan kung bakit ako aalis. Unang-una po, bumiyahe ako galing Cebu, nakikitira pa ako sa Banawe, nakikitulog ako sa ilalim ng papag. So gusto ko pong malaman anong dahilan para alam ko pa anong gagawin ko. Kasi ang tinatanggap namin dito ay 13 anyos, ay 12 ka pa lang. Adi sige, okay, kasi yun ang dahilan. Pumila ako uli sa dulo. Sa tagal ng pila, akala ko makalimutan niya ako. So, pagdating dun sa harap niya, sabi niya sa akin, ngayon 13 ka na. Kanina 12 ka pa lang. So, sa haba ka lang. Bekinenen, alam mo. Baka lang makalusot. But anyway, so at least it became clear to me that I have to wait until maging 13 ako. So I waited maging 13, pero in the meantime na 13, nag-audition ako sa Grand Inihaw, sa yung mga restaurant sa paligid. Actually, kada ako mag-audition, dahil nakakalibre ako ng hapunan. Kasama ko nanay ko. True. Yes. Yeah. And ganun ang ginagawa ko hanggang sa umabot ako sa Canlalay, Binyang, Laguna, kumanta sa Super Club dyan sa mga kalye, ganyan. Hanggang naging 13 anyos ako. So pumila ako uli. So naging 13, tinanggap na ako at naging ako. Noon kasi hindi siya everyday ang tawag na tanghalan. Every week lang. So, nyari, nanalo ako, naging parang champion. Weekly winner. Weekly winner. And then, aabot ka ng isang buwan, lalaban ka na sa champion. Yun. So, doon sa paglaban sa champion, hindi ko na nakuha yon. But, dahil sa television, yun, napanood ako ng isang magician. I don't know kung kilala mo naman, si The Junior Frias sa taga Opera House na nag-talent scout. Nag-talent scout, dinala niya ako sa Rojas Boulevard. So, he brought me to Romulus Club. At tinanggap ako doon at 13, kumakanta na ako sa big band na Ludring Austria and his orchestra. So 13 years old, I was already roaming the big bands of Rojas Boulevard. Tuloy-tuloy na yon hanggang na-discover ako ni George Canseco sa Makati. Na when I was with Manny Cabase. So I was lipat-lipat ako sa mga bands like mga jazz bands, Boy Palacios, and the Jazz in Case. I was with Rudy Angus, the Four Notes. Tanda mo yung mga yan. I was Diyan nahasa talaga rin yung galing. Nahasa ako. And yung mentor ko is the father of Amapola, si Manny Cabase. Na yun talagang nag-train sa akin, si Daddy Manny Cabase. So, ang maraming taong tumulong sa akin. Maraming yung letra kong mali-mali. Mayroong maganda ang loob na magsabi na dahil nakita may potential ka, ituturo sa iyo. Kinukorek ka. And very open ako sa ganon. Yeah. Yes. And I remember all those people. I remember all the names of those people even up to now. Sabi nga nila, di ba, wag mong kakalimutan yung mga taong dinaanan mo kung saan ka. Right. Yes. Kaya I always say na kung ano man yung inabot mo, tayo ka dyan sa entablado, ang spotlight na katutok sa iyo, hindi ka umabot dyan nang wala kang kasamang lumakad papunta dyan. Yes. Ikaw lang yung iniilawan, pero the people who were with you, who helped you, are still there down the stage, who supported you. Kaya hindi talaga sila dapat kinakalimutan. At yan po ang ating interview kay Miss Dulce, and you can watch
the full interview sa link sa ating description, courtesy of Mulat Media. Maraming salamat po kina Ma'am Sophie and kay Sir Merrick Mara ng Mulat Media for making that inspiring interview happen. Pero maliban sa kanyang pangmalakasang boses, sa kanyang powerful voice, ang talaga namang kahanga-hanga kay Miss Dulce ay ang kanyang pagiging Kristiyano, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagiging masigasig sa paghahayag at pamahagi nito sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang talento at sa kanyang platform. She continues to inspire more and more people na lumapit at sumampalataya kay Jesus Christ. Sa katunayan nga, she updated recently yung kanyang song na Ako Ang Nagwagi and she made a Christian version of it. Kaya nga maganda, mapakinggan nyo yung awitin na yun, yung bagong version o yung updated version nung kanta na yun ni Miss Dulce na talagang nakaka-feeling blessed pag napakinggan mo. At hanggang dito po muna ang ating pagtatanghal. This has been yours truly, Papa Q, na nagsasabing akong ang nagwagi, ngunit bigla akong nasawi. Nang balato sila'y magsihingi. Kung napangiti ka ng episode na ito, baka naman my friend ka rin na kailangan ng good vibes. Share mo na para sila rin ay magwagi sa life. You know, bye-bye!